Isa na naman hong trahedya na nangyari ho sa loob ng paaralan. Ito po nangyari sa paaralan ng Ateneo di Zamboanga University. Diyan po ito sa Mindanao, no? Atin pong itong pag-usapan at nakakalungkot, no, sa mga naulila at sa mga biktima, maging ang pamunuan, no, ng Ateneo di Zamboanga University, guro, administration, sa lahat po, ganun din po ang mga barangay official ng nasabing lugar na rumisponde at ang ating pong mga kapulisan, ang Philippine National Police. Atin pong pag-usapan ito dahil hindi na ho ito biro ang mga nangyayari sa atin. Bagamat ho, bago ho tayo magpapatuloy, kanina lamang ho akin pong napanood sa isa pong Facebook post, no, na hindi lamang ho sa bansang Pilipinas may mga nangyayaring karumal-dumal na nagawa ho ng mga minor de edad, ng mga mag-aaral o estudyante ho na nagkaroon po ng mga nangyayari ho sa loob ng paaralan, katulad ho ng pamamaril o nag-amok ho ang isang estudyante. Maging ho sa bansang Thailand ho, mayroon din pong nangyari sa kanila. So ibig sabihin ho, hindi lamang ho ito pangyayari sa ating bansa, kundi po maging pong sa ibang bansa, nangyayari na rin po ang mga ganitong klase o uri ho ng mga trahedya. So sa hapon na ito, nais ko lamang pong itong talakayin, bagamat ho kahapon ito nangyari at iba po ang topic natin kahapon, gusto ko lamang pong pag-usapan natin ito para ho makapagbigay po tayo ng tamang impormasyon, tamang solusyon, kung mayroon man tayong maibigay na solusyon, tamang kaparanan, at tamang edukasyon para po sa mga ganitong nangyayari. Gusto ko hong gumita lamang ho rito, kaya po ang aking programa Hulika ni Jojo Sibial, dito lamang ho sa Hulika News TV sa ating Facebook Live at maging sa YouTube channel Hulika TV, ay bukas po ang palatuntunan pong ito. Ang inyong pong lingkod, Jojo Sibial, sa aking pong cellphone number 0935-190-1198. Sa mga naisong magbigay po ng kanilang komento, opinion, dito po sa aking tinatalakay, ay bukas po ang aking pong palatuntunan. So welcome po kayong lahat dito. Wala hong problema kung gusto niyo makipagtalakayan sa akin para po pag-usapan ang mga ganitong sitwasyon. Okay, atin pong isa-isahin ito at atin pong himay-himayin para po ito sa kaalaman ng pangkalahatan. Dahil alam ko po marami pong mga magulang na ang kanila pong mga anak, mga minamahal sa buhay, ay nag-aaral po sa paaralan na yan. Ang iba po ay mga OFW po natin, no? Na mga minamahal na kababayan na nagtatrabaho, nagsumika po sa ibang bansa upang pong makapagpaaral sa kanilang mga anak sa maayos. At sabi nga nila, secure ito dahil Ateneo di Zamboanga University. Isa po itong prestihusong paaralan. Pero ganun po man, hindi naman ho tayo perfecto. Hindi naman ho lahat ng bagay ay ating pong ma-intercept, no? Siguro sa mga susunod na pagkakataon, magi po itong eye-opener sa administration po ng Ateneo di Zamboanga University, dyan po sa Zamboanga City ho, na para ho paigtingin o para pahigpitan pa nila ang kanilang mga seguridad. At the same time ho, whether private o public school, dapat po ang ating gobyerno, dahil ang laki po ng budget po ng ating Department of Education, ganun din po sa CHED, sa Commission on Higher Education, ang laki po ng mga budget, lalo na po sa Department of Education. Siguro po magtalaga po talaga sila, no? Or di ho makipag-ugnayan sila sa Philippine National Police or makipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government na para po bantayan ang lahat po ng mga paaralan. Alam mo ninyo, maging ho sa mga rural area, sa mga kabundukan ho, may mga paaralan na medyo mahirap din pong marating. May mga paaralan na medyo delikado dahil prone po sa mga makakaliwang grupo, lalo na ng mga panahon na mayroon pa pong mga Abu Sayyaf. Bagamat ngayon wala na ho at maraming salamat, at ganoon din po ang Mauti, ISIS, wala na rin po, maraming salamat. At sa iba pa pong mga lugar dito po sa bansang Pilipinas na medyo po delikado ang sitwasyon ng ating mga guro, ganoon din po ang ating mga mag-aral. So, ito po ang ating pong pag-usapan sa hapon na ito. Sabi nga po ng isa pong netizen, dapat ho, Manoy, Jojo, ang dapat ho sa paaralan ay dapat lugar ng pangarap. Ang ganda po na kanya pong sinabi, ng kanya pong binanggit. Ang paaralan ay dapat lugar ng pangarap, hindi lugar ng kaharasan. Kung naintindihan ninyo, kaya ang ating panawagan po sa Marcos administration, bagamat po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagbigay na kagad ng instruction sa ating pong mga law enforcement agencies na alamin kaagad kung ano po ang punot dulo nitong mga pangyayari. Actually ho, may isinend po sa atin, salamat po sa picture na ito, hindi po natin ito pag-aari,
medyo blurred ho kasi kailangan po dahil may mga mag-aaral na hindi naman ho dapat ipakita ang kanilang pong mga mukha base po sa ating pong nakalaan na batas po. So, isang picture lamang ho yan, bagamat malabo, sa loob ho yan ng paaralan o sa loob ho ng classroom. Di ba? At tayo din po yung manawagan din po sa ating pong mga nasa gobyerno na magbigay po sila ng tamang suporta sa mga paaralan. Hindi komo ho, private school yan. Hindi komo ho, public school yan. Alam mo ninyo, dito pa lamang ho sa Metro Manila may mga ilan pong lugar na hindi pa rin ho tumatalima ang ating mga pulis. Kaya ho, aking pakiusap, I hope na mapanood po tayo ng ating pong Philippine National Police. Ganon din po ng ating National Police Commission. At higit sa lahat po, ang Department of Interior Law and Local Government kasi siya po ang may hawak po ng PNP, BFP, BGMP, at ang mga opisyalis ng gobyerno simula po sa LGU down to barangay. Di ba? Sila po may authority, no? Na sila po ang magbigay ho. I hope na ang DILG ho, hindi lamang ho tayo nakapokus sa mga loose firearms. Trabaho ng pulis na alamin po ang saan po ang mga loose firearms. Ang dapat ho natin gawin, ma-prevent po natin. Kahit man ho maglagay tayo ng batas na sabihin natin na non-billable offense yung mga ganyan. Kasi nabanggit ho kanina sa isa pong panayam kay Secretary John B. Cremulya ng DILG na magkaroon po ng batas o maggumawa po ng batas ang nasa Kongreso, ang ating pong mga babatas na yung pong mga loose firearms na may-ari ho ay kapag ho napatunayan na hindi po siya nag-surrender o anuman, non-billable offense, hindi na ho kailangan sa ganon. Dahil ho, ang sitwasyon po sa ating bansa, hindi po kaya ng ating law enforcement agency na para protektahan ang ating mga kababayan. Kaya nga ho, mayroon po mga civilian na nag-acquire ng mga baril para po sa kanilang proteksyon. Dahil hindi po lahat ng panahon uuras, mayroon pong pulis sa ating kapaligiran. Katulad ho ngayon, mayroon na pong utos sa ating katastaasan, maging sa Pangulo at maging sa DILG at sa iba pa, na ang bawat paaralan ay mayroon po dapat na police visibility. Dapat may puliso sa labas ng paaralan. Katulad po sa Ateneo de Zamboanga University, sabi po ng isang chief of police ng nasasakupang universidad, mayroon po silang nakapatrulyang pulis roon. Kaya nung marinig yung putok, agad-agad silang rumisponde. Kung totoo yan, very good. Saludo ako. Pero nararapat ho hindi lamang ho sa mga pribado at pampublikong paaralan. Kailangan sa lahat ng mga mataong lugar. Sa lahat ng alam po ninyo prone para po sa mga krimen na mangyayari. Di ba? Ito may mga balitang mahirap po tanggapin. Lalo na po sa mga pamilya ng mga nasawi, sa biktima, sa suspect, at magi pong sa iba pa. No? Kasi po, alam ho ninyo, bilang isang minor de edad, wala pa po sila sa hustong hubog ng kanilang kaisipan. So nangangailangan po sila ng parental guidance. Nangangailangan po sila ng gabay ng kanilang mga guro. Bagamat ngayon nag-viral po si Attorney Claire Castro, ang Undersecretary po ng Presidential Communication Office, dahil po sa kanya po mga nasabi regarding po sa mga guro. Ganun pa man, kung ikaw guro, na nasasaktan ka, malamang ikaw gumawa ng gano'n. Pero para sa akin, marami akong kaibigan ng mga guro. Nakikilala ko sila, nakikita ko sila, na hindi naman sila gano'n. Abay, ako po'y sumasaludo sa kanila. Kaya kayong mga guro, ituro ninyo ng tama sa mga mag-aaral. I-educate nyo sila, turuan nyo sila ng proper manner. Kasi po, ilang porsyento po, siguro, I hope na huwag kayong magalit sa akin, almost 50% ang mga magulang na pabayaan ng kanilang mga anak. Kasi nakikita ko mismo sa school kung gaano ano po ang mga ginagawa ng mga mag-aaral. Lalo na po pag kulang sa disiplina, lalo na po pag kinukonsinti ng magulang. Pasintabi po, pareho tayo ng magulang, kaya welcome po ang komento nyo dito po sa ating palatuntunan. Ito na dapat ay ang pinakaligtas na lugar para sa mga bata ay biglang naging lugar ng karahasan. Noong Agosto 18, kahapon po ito, isang pamamaril sa Junior High School, campus ng Ateneo de Zamboanga University, dyan po sa Zamboanga City, ang nagdulot ng matinding takot, no? At pagluluksa, 2 estudyante ang nasawi. Ito po base pa lamang po sa akin pong initial na pangalap ng impormasyon. Hindi ko na alam sa mga oras na ito kung
Ilan na po ha? Pasintabi, ito po dito pa lamang ito sa datos ko ng aking nakalap. Ito ay nagdulot na matinding takot at pagluluksa. Kabilang ang grade 9 student na itinuturong suspect sa pamamaril. 2 pa ang iniulat na sugatan. Mas nakababahala na isang menor de edad ang sangkot na naman at nakapasok sa campus na may dalang mga baril. Dahil dito, isang malaking tanong ang bumabalot sa insidente. Paano nakapasok ang armas sa loob ng paaralan? Di ba yan po ang mga katanungan ng karamihan ng ating mga netizen. Kung paano nga naman nakapasok, alam natin na mahigpit ang paaralan na yan. Hindi sapat na sisihin lamang ang bata, kailangan tingnan ang buong sistema. Seguridad, seguridad ng paaralan, access ng mga minoridad sa baril, responsibilidad ng mga nakakatanda, at maging ang impluensya ng online content sa mga kabataan. Kasabay nito, ito po yung mainit mong pinag-usapan, viral ito ngayon because of Roblox. Kaya yung mga anak nyo, iwasan ninyo na maglaro ng Roblox. Sabi nga ng anak ko, ML lang kami daddy. Pero dapat hindi pa rin. Kasabay nito, dapat maging maingat ang publiko sa pagpapakalat ng mga video, larawan ng insidente. Nagbabala rin po ang Philippine National Police laban sa pagpapakalat ng hindi beripikadong material na maaring makasakit sa mga pamilya ng biktima o makagambala sa investigasyon. Ang paaralan ay lugar ng pag-aaral, pagkakaibigan at pagbuo ng kinabukasan. Hindi ito dapat maging lugar kung saan kailangang matutong tumakbo ang isang bata para iligtas ang sariling buhay. Ang ganda nito ang ating pong tinatalakay. Ako din po bilang magulang, gusto ko po na magkaroon po ito ng tamang investigasyon, tamang kasagutan at solusyon sa problemang ito. Kaya ang aral mula sa trahedyang ito ay hindi lamang tungkol sa isang estudyanteng sangkot sa pamamaril. Ito din ito ay pananawagan sa mga magulang. Tandaan ninyo, magulang. Magandang hapon po, Sir Paul John Reyes from Pangasinan. Magandang hapon sa inyo, Sir Paul John Reyes. Sa mga magulang, guro, school administrators, law enforcement agencies at pamahalaan. Mas palakasin ang proteksyon sa mga bata bago pa muling mangyari ang ganitong trahedya. Hindi na dapat hintayin pa ang susunod na putok ng baril bago tayo kumilos. Ang paaralan ay dapat lugar ng pangarap, hindi lugar ng matatakot ka. Di ba? Ang ganda po ng leksyon dito, ang aral dito. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Pag-share na lamang po. Okay? Alam po ninyo, dapat talaga maging katuwang ng paaralan. Kahit pribado man yan o pampublikong paaralan man yan, ang ating pong barangay opisyal, ang ating pong Philippine National Police, mga non-government organization natin na willing to volunteers. Di ba? May mga parent teachers association na dapat din mag-volunteer sila para magbigay po ng karagdagang seguridad sa mga paaralan. At ganun din po ang ating pong mga local government units na paano sila makadagdag tulong para po i-secure. Kasi ang iba pong mga LGUs, maging dito sa Metro Manila mismo po ang LGU ang nag-provide po, maliban po sa security guard na inassign po ng Department of Education, kasi panggabi po yun ang ating pong mga security guard, yung ating pong tawag nito, yung blow arm natin, tawag ba nila doon? O yung ating mga SG, di ba? Sa araw po ang nagbigay po ng tagabantay ay ang mga LGU, budget nila yon. So dapat mag-isip pa ang bawat pamunuan. Kasi masyado nakapokus sa ating pong mga guro. Pasintabi sa mga guro, ako saludo po sa inyo, kaibigan ko kayo. Masyado po silang nakapokus ngayon sa kanilang pong dagdag sahod, sa kanilang ibang problema. Kaya po minsan, at ang isa pang problema ng mga guro ay yung naging partisan sila. Na mayroon po silang pinapaboran ng mga politiko. Dapat alisin na yan Dapat po ang Department of Education, isa yan sa pinakamalaking budget taon-taon. Hanggang ngayon, wala pa rin ng solusyon. Ang dami na pong umupo. Umupo na rin po ang mga vice presidente, ang pangalawang pangulo. Pero wala pa rin solusyon. Humingi ng napakalaking budget, hindi maibigay dahil nga hindi sapat ang pondo ng ating gobyerno. So, araling mabuti yan. Okay?
Dito po sa kahapon po nagpatawag po ang Land Transportation Office ng press conference at isa po tayo sa dapat sanang pupunta. Kaya lang ho, natanghalian ako ng gising dahil po sa panahon ngayon, di ba? Ang sabi nga ho dito, mayroon pong isang sports car na pag-aari ho ng isang aktor na si Derek Ramsey na ibinenta na ho niya sa isang negosyante na kaibigan niya. Ngayon ho, ito po ginamit ho ang sasakyan na sports car at nilagyan po ng peking plaka ho. Ito po ang kwento, pag-usapan po natin ito para po maliwanag po sa lahat na wag ho kayong gumamit ng peking plaka dahil ang ating pong LTO operatives o yung mga enforcer po natin, alam po nila kung peke o hindi peke ang iyong plaka. Ganun ho sila kagaling. Believe ako milyon ang mga sasakyan sa buong Pilipinas. Pero nakita pa rin ho nila ang peke at hindi peke. Di ba? Sabi ho dito, walang VIP sa batas. Walang VIP treatment sa batas. Kahit sports car pa ang sasakyan. May mga pagkakataong hindi ang bilis ng sports car ang napapansin sa kalsada, kundi ang plakang nakakabit dito. Sabi po dito, kamakailan naging usap-usapan ang Porsche 918 o Spider. Mahal ho ito. Spider ho. Nasabi ho dito, na inuugnay sa aktor na si Derek Ramsey. Siya po kasi may-ari nito, registered owner. Matapos itong ma-plug ng Land Transportation Office o LTO dahil sa umano'y paggamit ng plakang iba sa opisyal na nakatalaga sa sasakyan. Dahil dito isinailalim sa alarm status ang sasakyan at ipinag-utos na pag-impound nito. Kalaunan, kusang isinuko ni na Ramsey at businessman na si Anthony Jude Biulago. Hindi ko lamang po alam kung kamag-anak ito ng isang negosyante ho na si Bogs Biulago ng Mikawayan, Bulacan or ng politikong mga Biulago ho dyan po sa San Rafael, Bulacan. Ang sasakyan sa LTO habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinuko rin ni Biulago ang kanyang driver's license na inilagay sa 90 days ho na preventive suspension. Dito pumapasok ang isang simpleng prinsipyo. Ang batas trapiko ay hindi dapat nakabase sa presyo ng sasakyan, pangalan ng may-ari o estado sa buhay. Kung ordinaryong motorista ang mahuhuli sa paggamit ng hindi otorisadong plaka, inaasahang nating ipatutupad sa kanya ang batas. Kung mamahaling sports car naman, ang sangkot dapat ganun din ang proseso. Natural. Yung mga ordinaryong mga motorista natin, motorsiklo, mga ordinaryong sasakyan, pag hinuli ho, ganun-ganun lamang nila ulihin. Dapat din ho, maging mga VIP cars o sports car, pantay-pantay. Pero maganda po ang ginawa po ng LTO. Mismong LTO ang nagpaalala na walang VIP sa pagpapatupad ng batas at walang dapat bigyan ng special na exemption dahil lamang sa pangalan o halaga ng sasakyan. Pero mahalaga ho, ring maging patas, ang insidente ay nasa proseso pa ng investigasyon at hindi dapat agad ituring na pinal na ang hatol laban sa sinuman. Ang LTO ang dapat magtakda ng pananagutan batay sa dokumento, ebidensya at paliwanag ng mga sangkot. Ang mas malaking usapin dito ay hindi si Derek Ramsey. Ang tunay na usapin ay kung pantay ba ang pagpapatupad ng batas sa lahat. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Pantay ba? The law applies to all ba? Di ba? At mas malaking usapin dito ay hindi si Derek Ramsey. Milyon man ang halaga ng sasakyan ay ilang daang libo lamang. Iisa ang kalsada at isa ang batas. Sa Pilipinas, dapat walang espesyal na plaka para sa mga espesyal na tao. Kung batas ang pinag-uusapan, dapat pantay ang lahat. Very good. Dito naman po tayo sa sinasabi po ng patuloy po natin na tinatalakay na mainit pong pinag-uusapan ito pong sinasabi pong honey trap. National Bureau of Investigation, sinisili pa rin ito ng umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ricto. Ayon po dito, patuloy ho na inimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y issue ng honey trap at character assassination plot na sinasabing naglalayong siraan si Executive Secretary Ralph Ricto. Ganun ho katindi ang politika sa bansa natin. Hindi po sila tumitigil sa mga paninira nila, kundi po patuloy po sila
na gumagawa ng paraan ang kalaban ng gobyerno, kalaban ng Marcos administration, na para gumawa sila ng paraan para pabagsakin ang Marcos administration. Dapat itong Marcos administration maging matibay at matatag. Yung batas dito ay hindi dapat pahinain, dapat palakasin sa mga ganitong klaseng issue na isa sa mataas na opisyal ng ating gobyerno ay kayang-kaya nilang gawa ng istorya para pabagsakin, how much more pa sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya mag-ingat po dahil ang nakita na ng taong bayan na wala pong ibang ginagawa itong kalaban ng gobyerno ay gusto nilang pabagsakin ang Marcos administration. Batay po yan sa ating pong opinion. Base po dito sa ating tinatalakay. Bakit? Dating kongresista ng Negros, Jing Paras, at kasalukuyang kongresista ng Batangas na ini-involve dito. Siyempre, tatanggi ho nila yan. Dahil ala pa hong masusing investigasyon at masusing pag-aaral tungkol dito. Kasi kung sa palagay ko, nagkaroon na isampahan na ito ng kaso, malamang ho pinag-uusapan na ito na mas malalim pa. Doon pa lamang ho sa testimonya ni alias Ken at iba pang mga babae na sangkot ho rito, ay matibay na ho na ebidensya ho yun. Dahil hindi po magagawa ang isang bagay na ito kung wala ho itong planong, malalim na plano. Batay sa mga pahayag ng NBI kabilang sa mga personalidad na tinututukan sa investigasyon sina dating Negros Oriental Congressman Jacinto Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Libeste. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may mga pahayag mula sa isang talent manager at isang babaeng umano'y nailigtas sa isang anti-trafficking operation na nag-uugnay sa ilang personalidad sa planong paggamit ng mga babae upang gumawa umano ng mga aligasyon laban kay Recto. Kasi alam ho ninyo, si Executive Secretary Recto at si Batangas 1st District Representative Libesti ay magkalaban ho sa politika. At matindi ho ang banat nitong si Congressman Libesti laban ho sa mga Recto. Kaya gagawin ang lahat. In fairness naman po, balik ko tayo sa kabila. Binulgar naman din ho ni Congressman Libesti ang mga katiwalian. Kaya lang ho ang problema ho rito, bago ho nyo linisin ang ibang bakod, linisin mo muna ang bakod mo. Dahil may problema pala itong si Congressman Libesti tungkol po sa kanya pong solar project ho. Kung nasaan na ngayon, ano na ho ang nangyari? Naging bilyonaryo ang batang kongresista. Dahil po sa project ho ng solar program ho. Dito sinasabing may mga abogado ring tinawag sa umano'y operasyon upang tumulong sa paghahanda ng mga affidavit o iba pang dokumento. 4 na abogado ang pinatawag ng NBI upang magbigay linaw sa kanilang posibleng pagkakasangkot sa nasabing usapin na una nang sinabi ng NBI na si Libesti ang umano'y tinukoy na pinanser ng plano, habang si Paras naman ay inuugnay sa mga taong sinasabing nagplano ng karakter assassination. Kaya dapat ito mga ito talaga hong himas-rihas ito dahil nakakalungkot isipin na na sila po'y dati siyang politiko. At ito naman po'y aktibong congressman na sa halip po tumulong sa ating gobyerno para lutasin ang samud-saring problema, kundi po sila pa po ang nagbigay ng problema sa bansa natin. Gayunman, maaring igiit ng National Bureau of Investigation na bahagi pa lamang ito ng mga aligasyon at wala pang pinal na konklusyon sa pagkakasangkot ng mga nasabing personalidad. Samantala, itinanggi ni na Paras at Libesti ang mga paratang, naturalmente, tanggihan. Sino ba na mga amin ng kanyang kasalanan? Ayon sa abogado ni Paras, walang honey trap operation at naging pakikipag-ugnayan lamang umano sa mga babae ay may kaugnayan sa paghanda ng kanilang mga affidavit. Si Libesti naman sa pamamagitan ng kanyang abogado ay nagpatangging sangkot sa umano'y plano at iginiit ang kanyang karapatang manahimik sa harap ng investigasyon ng NBI. Patuloy ngayon ang pagbusisiho ng NBI sa mga pahayag, dokumento at iba pang ebidensya upang matukoy kung may pananagutan kriminal ang sinumang sangkot sa umano'y plano nitong palitan natin okay. Hindi natakalimutan ho natin. Okay? Ayan ho, yun po sa LTO yung sports car. Plano
laban ho kay Ricto. Mahalagang tandaan na ang mga aligasyon laban kina Paras at Limiste ay hindi pa napatutunayan sa korte at kapwa nila itinanggi ang pagkakasangkot sa umano'y honey trap scheme. Ganda ho. Di ba ho? Ito naman ho ha. Dito, meron pong, ito gusto ko lamang ho itong talagang talakayin din dahil marami pong nagtaas ang kilay ho. Dito po sa issue ho, nitong si Reserve General ho. Reserve General na si dating congressman din ito, dating party list congressman no. Na ito pong si si Romero. Ayon po dito sa ating pong nakalap po na impormasyon, sabi ho dito Reserve General Romero hindi lang medalya ang anomalya. Matindi pala talaga itong si Reserve Brigadier General Michael Odailon Mikey Romero. Marami pang kabalbalan ang kinasasangkutan base sa mga aligasyon sa kanya. Merong mga nag-message sa atin, hindi lamang mga anomalyang mga awards at dekorasyon ang paratang sa kanya, kundi pati ang sa kanyang commissioning qualification, mabilis na promosyon, waiver at paggamit ng active duty personnel bilang aid decamp. Yun pong si tawag dito, mga aid decamp nila. Linawin natin ito. Ayon sa impormasyong binanggit na commission si Romero bilang Lieutenant Colonel sa Philippine Air Force Reserve noong 2021 nang siya ay congressman. Noong 2023 nag-enroll siya sa Armed Forces of the Philippines Command and General Staff Course bilang requirement sa promosyon. Ito ang matindi ho. Sa loob ng 6 na buwang kurso ho, 2 beses lamang umano siyang pumasok. Kaya kine-question ho kung paano niya ito natapos at naipasa at kung nasaan ang kumpletong records ng kanyang kwalifikasyon. Kasunod ho nito, na-promote siya bilang full-fledged colonel noong 4 ho, o ng 4th quarter ho ng 2024. Ang tanong, kompleto ba at maayos ang dokumentasyon ng CGSC completion at promotion basis? Mabilis na promosyon sa pagiging Brigadier General. Grabe, no? Ito mas malalim sa na-isyo sa sunod na hakbang na ang kaniyang ranggo mula colonel noong last quarter ng 2024 naging Brigadier General umano siya pagsapit ng first quarter ng 2025, ilang buwan lamang. Sa panahong iyon ay hindi pa daw siya qualified dahil kakapromote pa lang niya. Nasa dulo siya ng lineal list at may mas kwalipikado mga opisyal na nauna sa kanya. Kaya ang pangunahing tanong, sino ang nag-recommend ng kanyang promosyon? Sino ang nag-approve? Ano ang naging batayan ng mabilis na pag-angat ng ranggo? Siyempre, may mga pang-ilalim ito kung di tayo nagkakamali. Kung regular at proseso, ilabas ang records at justification, di ba? Mas maniwala ako. Mga hiwalay ding aligasyon na tinutulungan umano niyang makomisyon sa Philippine Air Force Reserve ang kanyang 25 anyos na anak. Lieutenant lang daw dapat ang ranggo niya dahil sa edad pero pinilit niya na maging major ito sa pamamagitan ng waiver na inisyu ng Philippine Air Force. Sino ang nagbigay ng waiver? Ano ang legal at regulatory basis na saan ang dokumentong sumusuporta nito? Rito, yan ho ang pinakamabigat nito Isa pang seryosong issue, ang paggamit umano ng active duty Philippine Air Force Captain bilang military aid camp ni Reserve General Romeo. Mirin nyo, active na Air Force. Isang active na Air Force, kapitan ang ranggo. Ginawang alalay lang ho nito. Reservist lang, Brigadier General din lang. Merong aid na sa active service. At kapitan pa ang ranggo. Ang galing, baka meron ding active service na drivers at security details. Yan, grabe talaga, ibang klase. Sa gitna ng lahat ng ito, muling binibigyang diin ang issue ng awards at decoration, fashion accessories, status symbols o pampaganda sa litrato. Ito ay simbolo ng serbisyo, sakripisyo at karapat-dapat na pagkilala. Dugo, luha, pawis at hinagpis ang puhunan dito. Namuhunan ba siya ng ganon? Yun po ang tanong dun Kaya ang bawat medalya ay dapat malinaw, dokumentado at walang bahid ng pagdududa. Ito po yung isa po sa pinakamabigat po na kinakaharap po na problema po ngayon ng Philippine Air Force.
Sa pamunuan po ng Philippine Air Force, mataas po ang aking respeto sa inyo, mga sir. Dapat po sa sunod na pagkakataon o panahon, tiyakin ho ninyong mabuti ho na hindi ho kayo mabutasan o masilipan. Nakakahiya at nakakalungkot ang inyo pong mga ginagawa tungkol po dito. Dahil marami po tayong mga kababayan na mga mas may kakayahan na para ho ma-promote bilang mga reservist. Pero malaki din naman ang bagay, ito pong ating pong mga kababayan na mga reservist kasi sila po yung makakatulong sa atin sa panahon na kailanganin natin sila dahil kulang po tayo sa ating pong sandataang lakas. Sobrang kulang. Malaki po ang budget nila pero hindi ko alam kung saan napunta ang pera. Nailagay ba sa tama o naibulsa po ng mga opisyalis po ng Armed Forces of the Philippines. Nagtatanong lamang po ang inyong lingkod. Magandang hapon at ulitin ko, credit to the owner of this picture. Mga picture na to, hindi ko po ito pag-ari po nila. Ginamit ko lamang ito just to emphasize na ito po yung mga taong tinatalakay natin. Bagamat isa lang po, hindi po maraming mga picture ang ating po nakuha dahil po talaga pong limitado lamang ang espasyo po ng ating pong palatuntunan at maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa. At again, maraming salamat po sa inyo. At huwag ho nyo kalimutan, lagi ho nyong basahin ang ating pong weekly issue ng National Tabloid Huli Ka Dyaryo. Printed ho yan. At mayroon din po tayo sa ating pong Facebook page, hulikadyaryo.net at ang ating pong Facebook Live, Hulika ni Jojo Sibial dito ho sa Hulika News TV. Paki-subscribe, support lamang po. At ganoon din po sa ating YouTube channel, Hulika TV. Paki-subscribe. Maraming salamat po sa inyo at isang magandang mapayapang hapon po sa ating lahat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless.